Hello everyone! Ito nga pala yung second part ng Black Numbers. Sana'y magustuhan nyo. By the way, naisipan ko nga pala na ipag-compile yung mga magagandang laban para hindi kayo mahirapan hanapin. Para in 1 or 2 videos lang, mapanood nyo na yung buong battle nang hindi nabibitin. Pero by the way, after pala nito, continuation muna tayo ng volume 21. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, pwede mo nang mapanood ang mga previous videos sa mga playlist natin. Mukhang gusto daw na magsalita ng 7 demons na ito, pero since katabi nila ang kanilang mga superiors, ay hindi sila nagtangka na magbukas man lang ng kanilang mga bibig para magsalita. Mukhang napaamo daw talaga ang mga ito. Maaaring dahil initetreaten daw sila ni Diablo. Then biglang sabay-sabay na nagsalita yung 7 demons. Sabi nila, simula daw ngayong araw na to, sila daw ay mga loyal servants na ng kanilang lord na si Rimuru at susundin daw nila ang lahat ng kanyang mga ipag-uutos. Nagbawa mga ito sa kanya at nag-pledge ng kanilang loyalty kasama ng mga 700 demons na mga under sa kanila. Ang ganda siguro nitong panoorin sa may anime, pero I think ay sa season 5 pa natin ito makikita. Sigurado ako na matagal pa ang hihintay natin dahil sa ngayon ay season 2 pa lamang. Ngumiti si Diablo nang nakita niya na nagbow ang 700 demons na ito. Mukhang satisfied si Diablo sa obedience na kanilang ipinapakita. Sabi ni Rimuru nakakatakot daw si Diablo at buti na lang daw nasa kanilang side ito. Since sa mga demons ay mga spiritual life forms ay kailangan nila ng body na kanilang pag-i-incarnatan dahil pag hindi sila agad nakakuha ng body ay gradually na magdadissipate ang kanilang mga mana. Hindi nila kayang i-maintain ang kanilang gantong form for a long period of time kapag wala silang physical na katawan. Kaya kailangan talaga ni Rimuru na bigyan sila ng tag-iisang body as soon as possible. Simple lang itong gawin para kay Rimuru o para kay Raphael Sensei. Ang una niyang ginawa ay predate niya ang mga demons na ito gamit ang kanyang Glutinous King na Beelzebub. Then ginamit niya naman si Wisdom King Raphael para i-fuse ang bawat isa sa mga ito sa kanya-kanyang emulated souls na makikita sa may growth capsule na i-prepare niya para sa kanila. Of course ay successful ang kanilang pag-incarnate at after nilang ma-obtain ang physical bodies nila magsisimulang magbago ang kanilang mga itsura sa kung paano nila ito gusto at kung anong itsura ang prefer nila. Mag-i-integrate sila completely in 2 to 3 days. So kinain nga ni Rimuru gamit ang kanyang Beelzebub yung 700 demons para mabigyan ito ng kanilang mga bodies. Pero hindi niya ito gustong gawin dun sa may demon trio dahil feeling niya mababastos yung 3 babae pag kinain niya ang mga ito katulad ng ginawa niya sa mga nauna. Mga old friends sila ni Diablo kaya sabi ni Rimuru ay bibigyan niya daw ang mga ito ng special privileges at isa pa magaganda daw ang mga ito. Gustong tanggalin ni Rimuru yung kanilang mga demon characteristics habang pine-preserve ang kanilang charming appearance at gusto niya magmukha pa rin ng mga ito na humans. Ito ay madali lamang na gawin para kay Raphael Sensei kaya tinanong niya ang mga ito kung papayag ba sila at pumayag naman ang mga ito. Nilagyan ni Rimuru ng gold ang Magisteel na skeleton ng kanilang mga bodies kaya ito ay naging Orichalcum. Dahil mga friends nga daw ito ni Diablo kaya may special treatment. Madalas daw talagang ginagamit ang gold sa mundo na ito. Universal metal din daw ito dito at maganda daw ang compatibility nito sa may Magicules. Hindi lamang lumalakas ang metal, pati ang overall quality nito ay above daw ng Magisteel. Basically, mas malakas yung bodies na ibinigay sa kanila ni Rimuru compared dun sa may 700 demons na nauna sa kanila. Nagpasalamat ang mga ito dahil ngayon ay may katawan na sila at satisfied sila sa nakita nilang mga resulta. After nilang mabigyan ng katawan, sila ay nakatulog at hihintay na lang daw sila ni Rimuru na gumising. Sabi ni Rimuru ay inconvenient daw kung hindi nila sila bibigyan ng pangalan. Then biglang dumating sila Dino at Ramirez. Tinanong ng mga ito kung dumating na daw ba yung mga demons na nirecruit ni Diablo. Nabigla dito si Dino dahil sa nakita niyang army ng mga demons. By the way, si Dino nga pala ay isang fallen angel at isa siya sa mga primordial angels ni Veldanava. Kung gusto nyong gawan ko naman ng video ang mga primordial angels ay i-like nyo itong video at pag naka 3k likes tayo ay yun naman ang kasunod natin na itatapik. So balik tayo sa may kwento. Sabi ni Dino buti na lang daw at in-inform siya ni Veldora about dito dahil ngayon pa lang daw gulat na siya. Lalo na daw siguro kung wala siyang kaalam-alam na meron palang ganito dito. Sabi ni Ramirez pati daw siya ay medyo natatakot dahil mukhang yung 3 babaeng demon daw ay masyado nang matanda for a demon. Sumang-ayon naman si Dino. Sabi ni Rimuru mukhang ancient species daw ang mga ito at apparently daw ay nabuhay na sila for about 1,000 years, which is very wrong dahil alam naman natin na ang 3
tatlong babaeng demons na ito ay tatlo sa mga malalakas na 7 primordial demons. Tinanong ni Ramirez si Rimuru kung sigurado daw ba siya sa pag-estimate ng edad ng mga ito. Pero sabi ni Rimuru ay hindi daw pwede na magkamali si Raphael Sensei. Pero sumabat agad si Raphael na pwede daw siya magkamali about doon. Ang kanyang deduction daw ay purely speculative lamang. Hindi niya daw kayang i-differentiate ang demon kung ito ay 1,000 years old o 80,000 years old na. Sabi ni Ramirez ay rude daw na tanungin ang edad ng isang babae. Tumawa naman si Veldora dahil alam niya din daw ito. Kapag tinanong mo daw ang isang babae ng kanyang edad ay magagalit daw ito sa'yo. Pero sabi naman ni Rimuru ay hindi naman daw yun importante. Ang mahalaga daw ay alam niya na may mga powerful demons na nasa ruling class na ngayon ay kanilang naging companions. Sabi ni Veldora ay kung tanggap daw ito ni Rimuru tanggap niya din daw ang mga ito. Sabi naman ni Diablo as expected daw of Rimuru. Wala daw si Rimuru pakialam kung gaano nakatagal itong tatlong demon na ito na nabuhay. Dahil ang pakialam daw ni Rimuru ay kung paano sila nabuhay, kung ano ang mga ginagawa nila. Dahil sa interruption nila Dino ay muntik na makalimutan ni Rimuru na bigyan ng pangalan ang mga demons na ito. Gusto niya din daw ito bigyan ng pangalan na katulad ng pangalan ng mga supercars kagaya ng ginawa niya kay Diablo. So muntik na nga makalimutan ni Rimuru na bigyan ng pangalan ang mga demons na ito dahil sa pag-interrupt sa kanila ni Dino. Kaya nang maalala niya ito ay nagsimula na siyang magbigay ng mga pangalan. Sabi ni Rimuru na from today onward daw ay tatawagin na silang Testarossa, Ultima at Carrera. Ini-announce ito ni Rimuru in a majestic tone. So again ay mga pangalan ng mga supercars ang ibinigay niya. Then biglang nagpanik si Dino at sabi ni Dino ay hindi daw pwede na basta-basta na lang na magbigay ng pangalan si Rimuru. Pero huli na ang lahat dahil nabigyan na sila ng pangalan. Mukhang hindi naman kinabahan dito sina Ramirez at Veldora. Tinanong ni Dino sila Ramirez kung palagi daw bang ganito si Rimuru. At sabi naman ni Ramirez ay ganito daw talaga ito. Kilala natin siya na talagang ayaw niya magpaawat sa pagbibigay ng pangalan sa kanyang mga subordinates. Talagang bibigyan niya yan isa-isa ng pangalan at walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Rimuru ay natapos na agad ng demon trio na ito ang pagpoposes nila sa mga katawan na iprinipare sa kanila ni Rimuru. Nasira yung growth capsule na kinalalagyan nila dahil hindi nito kinaya na i-contain ang kanilang mga aura. At ito naman daw ay to be expected talaga dahil after nga nilang mabigyan ng pangalan ay nag-evolve silang tatlo mula Archdemons papuntang Demon Pierce at talagang completely in a different level than before daw ang mga ito. Talagang nakakatakot daw ang kanilang umaapaw na mga kapangyarihan. Ito daw ay coupled with the strength na beyond comprehension. Sabi ni Dino ay hindi daw ito maaari dahil ang demon trio na ito ay higit na mas malakas pa daw sa ex-demon lord na beast tamer na si Carrion. Sabi din ni Dino ay mabuti na lang daw at hindi siya hostile kina Rimuru dahil siguradong hindi niya gugustuhin na kalabanin ang tatlong ito. Kagaya nung sinabi ko nung una ay mas malakas or maybe kasing lakas ni Benimaru ang 6 na Archdemons na subordinates ng demon trio nung una. Kung matatandaan natin nung hindi pa nakaka-receive sila Benimaru ng gift mula sa Harvest Festival ng kanilang lord na si Rimuru ay hindi siya tumagal sa laban kay Carrion. Pero tinalo niya naman si Fobio. At ngayong demon lord na si Rimuru, ang bawat isa sa mga subordinates niya na connected sa kanya through soul corridor ay nakatanggap ng kanya-kanyang power-ups. At doon ay masasabi ko na kasing lakas na sila ng mga subordinates ng demon trio. Pero at this point ay walang duda na mas malakas ang demon trio na ito kina Benimaru. Dahil ang demon trio nga na ito ay mga primordial demons na hindi lamang nabigyan ng bagong katawan kung di nabigyan din ng pangalan. Sa sobrang lakas ng aura na inilalabas ng demon trio na ito ay muntik na mabaliw si Vesta nang nakita niya mga ito. Talagang iniuumpog niya na nang iniuumpog sa dingding yung kanyang ulo kasi nga ngayon lang siya nakakita ng ganitong pangyayari na talagang kakilakilabot. Sa taas ng magicules na nagamit ni Rimuru ay hindi niya na nagawang pangalanan yung iba pang mga demons sa araw na yon. Talagang yung demon trio lang ang nabigyan niya muna ng pangalan. Then kinabukasan ay pinangalanan niya naman yung 7 demon lieutenants ni na Diablo at ng demon trio. Sabi ni Rimuru ay una niya daw na bibigyan ng pangalan ang mga pinakamalalakas dito. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para makita ang pagkakasunod-sunod nila.
Ang mga subordinates ni Testarossa ay sila Moss at Shen. Kay Ultima naman ay sila Veyron at Zonda. At kay Carrera ay sila Esprit at Tagaera. Then finally ay yung demon na nakakuha ng interest ni Diablo. At ito ay walang iba kung hindi si Venom. Sabi ni Rimuru yung tatlong babae na demon trio pa lang daw napakalaking addition na sa strength ng Tempest. Dahil nga mga demon pierce ang mga ito. Pero hindi pa doon natatapos ang paglakas ng Tempest dahil marami pa sa kanilang naidagdag. Dahil nag-evolve din ang mga subordinates na mga ito matapos silang mabigyan ng pangalan. Again, since under nila ang mga ito ay madadamay din ito kapag nag-evolve sila. Katulad ng evolution ni Rimuru, lahat ng under sa kanya ay naka-receive din ng blessing. Then pinangalanan nga din sila, kaya patong-patong ang kanila naging mga power-ups. Sa 6 na Archdemons na ito ay 2 ang naging demon pierce din, nakatulad ng kanilang mga masters. Then ang isang greater demon naman na si Venom ay naging isang Archdemon na din, nakasama nung 3 natitira. Nag-iba din ang itsura ng kanilang mga aura na para bang natanggal ang kanilang mga limiter. Talagang nabigyan sila ng malaking power boost. Talagang nagulat si Rimuru sa laki ng itinaas na mga powers ng mga demons na ito. Dahil ngayon ay 6 na demon pierce na ang nasa Tempest. Napaka-rare lamang ng isang demon pair. Kung maaalala natin, muntik nang maihi si Sare na member ng 10 Great Saints na ikalawa kay Hinata nung nalaman niya na demon pair pala ang kanyang kalaban na si Diablo. Dahil nga ang mga demon pairs ay mga myth lamang para sa kanila at mga story lamang talaga ang mga ito. Talagang malayo ang lakas ng mga ito compared sa isang Archdemon lamang. Ang isang demon pair daw ay nagre-reign na para ding isang demon lord when it comes to strength. At sa dami ng naidagdag sa may Tempest ay hindi na alam ni Rimuru kung ano ang ipapagawa niya sa mga ito. Gusto niyang bigyan ng role ang ilan sa mga bagong recruit na ito depende sa kanilang kakayahan, pero naghahanap talaga siya ng well-versed in politics at finance. Nagduda si Rimuru nung una na kayang gawin ang mga trabaho na ito ng mga demons na nasa harap niya, pero nagtanong pa din siya kung kaya ba nila itong gawin. Hindi lamang yung demon trio at ang 7 nilang lieutenants ang binigyan ng pangalan, pati yung 700 lesser demons na under ng mga ito ay binigyan niya din ng pangalan. Pero may madaling paraan na sinabi sa kanya si Raphael Sensei, kaya natapos niya ito within 2 days lamang. At ang 700 na lesser demons na ito ay naging 700 strong armies of greater demons na nakaluhod sa kanya ngayon sa harapan niya. At nakita ni Rimuru na ang bawat isa sa mga ito, regardless of their racial hierarchy, ay at least A rank. Kasing lakas nila yung mga dryads na nagbabantay sa may Great Forest of Jura. Malalakas ang mga dryads, kagaya nung nakita natin sa labyrinth exploration ay madaling tinalo ni Alpha yung A-rank na adventurer na si Guy dahil hindi ito sumusunod sa mga rules nila. Parang halos ganon, halos dryad level ang bawat isa sa mga demons na ito. At ang ilan sa 700 na greater demons na ito ay nag-evolve din papuntang Archdemons, pero hindi sinabi kung ilan pa yung nadagdag. Ngayon ay napakalaki na talaga ng addition sa kanilang military strength dahil nga sa 700 plus na bago nilang subordinate na lahat ay at least A-rank. Sabi ni Rimuru ay mukhang nasobrahan daw uli siya dahil talagang nakakatakot na ang kanilang bagong military power. Kahit na yung demon trio lang daw na sina Testarossa, Ultima at Carrera sobrang nakakatakot na daw. Then isama mo pa yung mga subordinates nila, pero hindi na ito masyadong problema ni Rimuru. Kung pag-uusapan natin ang lakas ng demon trio primordial na ito, medyo mahirap alamin kung sino ang pinakamalakas sa kanila sa ngayon dahil silang tatlo ay equals kaya nga sila balance. Pero para mabigyan ko kayo ng idea sa mga lakas nila, pag-usapan natin ng konti. Si Testarossa ay yung primordial demon, nakapartner ni Diablo sa pagkakos ng trouble. Hindi siya kasing lakas ni Diablo o ni Guy Crimson, pero hindi din siya ganon kahina. Sigurado ako na mas malakas si Testarossa kina Rain at Misery. In fact, ay hinamon na ni Testarossa si Misery ng laban dun sa meeting sa Western Council, pero hindi ito pumalag sa kanya. Kay Carrera naman tayo. Si Carrera ay yung primordial demon na nanggugulo sa Golden Kingdom of Eldorado. Siya ang may pinaka-destructive power dito sa may tatlo. Pag bored si Carrera, bigla na lang
lang siyang nangbabato ng nuclear explosion. Hindi siya nagawang mapigilan ng isa sa mga demon lords ng Octagram na si Leon Cromwell dahil nga isa siyang spiritual life form. At partida, hindi pa siya ganito kalakas nung time na yon dahil syempre mas malakas na siya ngayon dahil sa kanyang physical body at sa binigay sa kanyang pangalan ni Rimuru. Si Ultima naman ang sa tingin ko ay ang pinakamahina sa kanilang tatlo, pero again ay isa pa din siyang primordial demon at siya ang pinakasadistic sa kanilang lahat. Gumagamit si Ultima ng poison at katulad nung dalawang naunang nabanggit na primordial demons ay isa din siya sa mga magiging patrons ni Rimuru. Talagang napakalakas na ngayon ng Tempest dahil nga sa addition sa kanila ng mga bago. Yung tatlong demons pa lang na sila Testarossa, Ultima at Carrera ay napakalaki na agad na ambag sa kanilang military force. Talagang hindi makapaniwala si Rimuru sa isip niya, pero sabi ni Rimuru ay aakto na lang daw siya sa harap ng mga ito na para bang hindi big deal yung nangyaring paglakas nila. Nagbow sa kanya si Testarossa at nagpasalamat ito in behalf ng mga demons dahil sa ibinigay sa kanilang mga physical bodies at mga pangalan. At tumango lang si Rimuru and sinabihan sila na gawin daw nilang lahat ang kanilang makakaya. Si Diablo ang mamamahala sa mga ito. Siya ang responsable sa pag-handle nitong mga demons. Sabi ni Rimuru, wala daw siyang problema dahil nga si Diablo ang may full responsibility sa mga ito at si Diablo ang mag-e-educate sa kanila kung paano dapat mag-behave. Nagsalita si Testarossa. Sabi niya kay Diablo alam niya na daw pala kung bakit masyadong iginagalang ni Diablo si Rimuru. Sabi naman ni Ultima napaka-amazing nga daw nito. And sabi ni Carrera hindi lang daw nakita ni Rimuru ang kanilang tunay na lakas, pinaliwala din daw nito ang kanilang power na para bang irrelevant threat sa kanya. Ang nasa isip ni Carrera kaya silang pasunurin ni Rimuru dahil nga hindi ito kinabahan ng kahit na konti sa may harapan nila. Samantalang ang Demon Lord na si Dino talagang kitang-kita na nagpapanik to the point na namumutla ito sa harapan ng Primordial Demon Trio. Doon sila pinag-compare ni Carrera sa kung paano umakto ang dalawang Demon Lords na ito na si Rimuru at Dino sa harapan ng mga Primordial Demons. Well, hindi lang naman natakot si Rimuru na katulad ni Dino dahil hindi niya talaga alam kung gaano kalakas ang mga demons na ito. Hindi niya yung nakikita at nakikita yun ni Dino. Pero kung alam ni Rimuru na itong mga ito ay mga Primordial Demons, siguradong parehas lamang sila na magiging reaction. So nag-uusap nga sila Testarossa, Ultima at Carrera about dito. Ang hindi alam ni Rimuru wala talagang balak na magpasakop at mag-pledge ng loyalty sa kanya ang tatlong Primordial Demons na ito noong una, nung hindi pa sila sigurado kung karapat-dapat ba ito na maging master nila. Tandaan natin na ang tatlong Primordial Demons na ito ay never pa nagpasakop sa kahit na sino at matataas ang mga pride nila. Pag alam nilang kayang-kaya nilang tapakan itong si Rimuru, obviously hindi sila magiging under nito dahil gano'n naman talaga ang mga demons. Hindi sila nagsiserve sa mas mahina sa kanila. Well, maliban na lang kay Diablo dahil obviously ay mas malakas si Diablo kay Rimuru nung una. Actually, kahit na Demon Lord na si Rimuru, sa tingin ko ay hindi niya pa din kayang talunin si Diablo dahil talagang malakas ang ating Black Primordial Demon. Kahit na wala pa siyang pangalan nun, si Diablo ang nagbabantay ng gate ng Netherrealm at sumisira sa plano ng Phantom King na si Feldway na hindi nagawang talunin ni Rimuru kahit na True Dragon level at Ultimate Slime na siya sa kanilang naging confrontation sa Volume 19 sa Golden Kingdom of El Dorado. Pero hindi natin yun pag-uusapan ngayon dahil ibang topic na yon. Basically, gusto ko lang i-emphasize kung gaano kalakas si Diablo at siya lang ata yung demon na nag-save sa isang master na mas mahina sa kanya ng una. Ito ay dahil sa potential na kanyang nakita dahil alam niya na balang araw si Rimuru ang magiging pinakamalakas sa kanilang lahat. So ayun nga, balik tayo sa may Demon Trio. Wala talaga silang balak nung una na maging under kay Rimuru pero nakita nga nila na worthy si Rimuru para maging kanilang kauna-unahang master. Nung una, temporary lang talaga nila na balak na magstay sa may Tempest at ito ay dahil lamang sa hiling ng kanilang matagal ng kaibigan na si Diablo. Dahil lang kay Diablo kaya sila pumunta dito pero wala pa silang balak na mag-serve nung time na yon. Ang mga Primordial Demons ay merong immense longevity at sabi sa light novel sa chapter at volume na ito itong mga Primordial Demons daw na ito ang strongest being dito sa may mundo. Pero yun ay depende kung sino ang tatanungin mo. Base sa
classification na ginawa ng mga humans prehistoric species ang dalawa sa kanilang mga servants. Ang mga ito ay nabuhay na mahigit ng 3,000 taon at hindi pa natatalo kahit na isang beses man lang simula nang sila ay mabuhay. Ang dalawang demons na ito ay sila Moss at Veyron. Lieutenant sila ni na Ultima at Testarossa. Si Moss daw ay mahigit 10,000 years na nabubuhay. Isa daw itong Archduke sa may Demon World. Wala pa talaga itong talo kahit na isang beses. At ang kanyang powers ay inferior lamang sa mga primordials. Siya ang pinakamataas sa lahat ng mga demons maliban nga sa mga primordials, syempre. Ang ikalawa naman ay si Veyron. Nabuhay na daw ito for more than 4,000 years. Ito daw ay isang cunning na Marquess. Si Moss lamang ang nakatalo dito pero tinalo siya ni Moss ng ilang beses at ilang beses na rin siyang namatay at nag-reincarnate. At sa reincarnation niya na ito ay wala pa sa kanya nakakatalo. Silang dalawa ang pinakamalakas sa lahat ng subordinates ng Demon Trio pero hindi din naman mahina yung iba pang mga lieutenants. Pero bago natin ipagpatuloy ay gusto ko munang humingi ng pasensya kasi medyo maingay ang aking background. Hindi talaga ako makapag-record kasi talagang napakaingay at pinilit ko lang ngayon. Pero ayun nga, ang ikatlo naman sa pinakamalakas ay si Agera. Siya ay early modern species at meron siyang rank na Viscount. Ito yung reincarnation ng grandfather ni Hakuro na si Byakuya Araki. Si Agera daw ay isang special individual na matapos mag-surrender at mag-serve kay Carrera ay hindi na natalo ng kahit na sino. Ang special ability daw nito ay ang kanyang proficiency sa paggamit ng weapon. Hindi siya katulad ng ibang demons na ang specialty ay ang magic. Ang ikaapat naman ay si Esprit. Siya ay isa ding Viscount na undefeated for the past 500 years. Ang ikalima naman ay si Zonda. Hindi pa din siya natatalo for the past 300 years. Ganon din si Shen. 300 years na din siyang undefeated. Si Esprit, Zonda at Shen naman daw ay katulad ni Veyron dahil ilang beses na daw ang mga ito na nag-reincarnate. Matagal na daw talaga ang mga ito na nabuhay. Halos katulad daw ang mga ito at kasabayan ng mga primordials. Kaso nga lang, lagi silang namamatay at natatalo sa laban at nagre-reincarnate lang nang nagre-reincarnate. Kaya mas bata sila ngayon. Ang kasunod naman ay si Venom. Ito daw ay isa ding special individual dahil nung nabuhay daw ito, meron na agad itong unique skill. Although hindi pa siya ganun katagal na nabubuhay, napakabilis daw ng growth nito. Kaya talagang napakalakas daw nitong mga nirecruit ni Diablo. Ang lahat daw ng mga ito ay nag-e-excel sa Demon Realm. Pero walang alam si Rimuru dito. Kaya napaka-careless ng attitude niya sa harapan ng mga ito. Kaya hindi siya natakot na katulad ni Dino. At kaya binigyan niya ang mga ito ng pangalan dahil hindi niya alam na ganito kalakas ang mga demon na nasa harapan niya. Buti na lang at hindi niya alam. Dahil kung alam ni Rimuru na ganito kalakas ang mga demons na ito, hindi niya sila papangalanan. Dahil sa ginawa ni Rimuru na pagbibigay ng body at pagbibigay ng pangalan, na-reborn ang mga demons na ito para i-defy ang katotohanan ng mundo. Sila ay naging isang legion na ang strength ay beyond comprehension. Sila ay mga fearsome and evil demons na loyal and faithful kay Rimuru. Kahit na less than 1,000 lang ang bilang nila, walang duda na sila ang pinakamalakas na force ng Tempest Federation. Ang black numbers na ito ay ang symbol of fear na dapat katakutan ng ibang mga nations at makikilala lamang ito sa kanilang performance sa mga magiging laban, especially sa mga war na dadating. Nagsalita si Testarossa. Sabi nito napaka-interesting daw dito sa My Tempest. Instead of constantly playing the same game of corrupting nations daw o pakikipaglaban for supremacy kina Ultima at Carrera, mas maganda daw na i-observe ang kanilang bagong lord na si Rimuru. Ganon din ang sinabi ni Ultima. Imbis na mang torture daw siya ng mga naive demons, mas interesting daw na magtrabaho dito sa kanilang bagong nation. Sumang-ayon naman si Carrera. Sabi nito, talagang napaka-incredible daw ni Rimuru. Ang menace daw na atake na ini-unleash niya parang child's play lang daw dito. Talagang na-excite si Carrera na mag-serve sa lord na ganito kalakas. At ngayong binigyan na daw siya nito ng pangalan at nakita niya na kung anong klaseng tao ito, genuinely na daw siya na magpe-pledge ng loyalty sa kanya. Sabi naman ni Diablo, balak niya daw sanang patayin si Carrera. Pero dahil sa sinabi nito ngayon na genuine na siyang magiging loyal kay Rimuru, nagbago na ang isip ni Diablo. Sumabat naman si Testarossa. Nagpapasalamat daw siya kay Diablo dahil nung unang pagkikita daw nila, balak niya daw talagang patayin si Diablo. Sabi naman ni Diablo, oo nga daw, kasi ganun daw talaga ang ugali nitong White Primordial. Kaya nga daw nagtataka siya kung bakit tinanggap nito ang kanyang proposal na pumunta sa My Tempest dahil ang pagkakakilala ni Diablo sa White Primordial ay isang rebelde na hindi
hindi mapapasunod ng kahit na sino. Ang mga duel nga sa pagitan ng mga demons ay all about knowledge and technique. Even though nakapag-evolve na into a demon pair si Diablo, hindi pa din daw siya sure kung mananalo siya kay Testarossa nung nagkita sila. Sabi naman ni Testarossa, talagang malalakas daw sila. Tapos tinanong niya si Diablo kung sa tingin daw ba ni Diablo may beings na mas malakas sa kanila. Ngumiti naman si Diablo at sabi nito wala daw. Then nag-reply si Testarossa na kaya daw siya naging interested kay Rimuru dahil nga mataas ang tingin ni Diablo dito. Mataas ang tingin ni Testarossa kay Diablo at inamin ni Testarossa na si Diablo ay isa sa pinakamalalakas na being sa mundong ito. Kung naging boring daw si Rimuru, balak daw siyang patay ni Testarossa on the spot. Sumang-ayon naman si Ultima dito. Ganon din daw ang balak niya sanang gawin kung boring ang pinakita sa kanila ng kanilang bagong master. Sabi naman ni Carrera, balak niya daw sana itong hamunin ng isang duel nung una. Pero ngayon daw ay hindi na dahil napatunayan na daw nito ang kanyang sarili. Nainis si Diablo sa mga sinabi ng Demon Trio na ito. Sabi ni Diablo, commendable daw ang pinakita nila dahil hindi nila siya ipinahiya sa harapan ni Rimuru. Pero kung ginawa daw ng mga ito ang mga sinabi nila kanina, tapos silang lahat kay Diablo. Sabi naman ni Testarossa, wag daw siyang mag-alala dahil katulad daw ni Diablo, proud din daw si Testarossa sa ibinigay sa kanyang pangalan ng kanilang master. Ipinapangako niya daw na maglilingkod sila ng tapat dito, silang tatlo ng Demon Trio. Napakamot na lang si Diablo sa ulo at pinatawad niya na sila sa kanilang mga sinabi. Pero sabi ni Diablo, wag daw silang magkokos ng trouble. Tinawag ni Diablo na trash yung mga mahihinang subordinate ng Demon Trio na ito. At sabi ni Diablo, bantayan daw ang mga ito dahil hindi lang daw sila under ni Rimuru, under din daw sila ni Diablo. Sabi ni Testarossa ay sige daw. Ito ay bilang pasasalamat niya daw sa pag-introduce sa kanila kay Rimuru. Sumang-ayon naman yung dalawa dito. Sabi din ni Testarossa, sa ngayon daw ay makikinig muna siya kay Diablo hanggang sa dumating yung point na maisurpass niya na ito sa status. Nainis na naman si Diablo pero since tinanggap naman ng mga ito na above siya sa kanila, binayaan niya na lang. Bilang lang sa daliri ang mga tao na tinotolerate ni Diablo. From that alone ay masasabi na talaga natin na special sa kanya ang Demon Trio na ito at ngayon ay okay na ang kanilang chain of command. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.